Ayan guys, welcome back dito sa channel natin. Welcome back sa ating panibagong video. Syempre ngayong gabi full pack tayo. Ang pag-uusapan natin ay 7 C's ni Brian Tracy. Ang lahat ng C's na ito makakatulong sa atin para maging successful tayo sa ating pagninegosyo. Syempre, lahat tayo gusto natin magkaroon ng financial freedom. Gusto natin na magkaroon tayo ng pagkakataong makatulong hindi lamang sa sarili natin, sa pamilya natin, at maging sa ibang tao. Siyempre gusto nating magkaroon ng enough na income para masustain kung ano mga pangangailangan natin, enough na income para masustain yung lahat ng mga gusto natin, at enough na income para makatulong tayo sa iba. Yan naman ang purpose natin. Sabi nga ni Boss Sanchez, lahat tayo ay ang pangarap ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng kaginhawahan, nang sa ganon ay mabigyan din natin ng kaginhawahan ang iba. You need to, God bless you to be a blessing to others, sabi nga ni Boss Sanchez. Pero syempre, sabi ni Brian Tracy, there should be a 7 C's to success. No? So unang-una, pag-usapan natin, wag na natin paligoy-ligoyin pa. Pag-usapan natin ano ba tong mga 7 C's na to. Tinataglay mo ba ito bilang isang negosyo, negosyante, bilang isang entrepreneur, no? So dapat taglay-taglay natin lahat ito in order for us to be able to succeed in any business na gusto nating puntahan, gusto nating subukan, gusto nating gawin. So unang-una, we should have, according to Brian Tracy, we should have a clarity. What does it mean to have a clarity? Siyempre, sinasabi dito ni Brian Tracy, dapat malinaw kung saan ka pupunta. Dapat malinaw kung ano yung goal mo. Dapat ano yung malinaw sa iyo kung ano ang iyong pupuntahan, ano ang iyong goal, anong iyong plano, anong gusto mong marating. Lahat ng ito po dapat ay malinaw, no? So, sabi ni Brian Tracy, dapat you should be thinking in paper, no? You should be thinking on paper. So, syempre, lahat ng iyong mga ginagawa dapat nakasulat, no? Dapat nakalagay dyan, ano bang gusto kong mangyari in 2021, pagkatapos ng 2020, what should I want to be in 2021? What is my goal in 2021? So nakasulat dapat yan, at dapat nakalagay yan sa isang visible na area. Dapat nakalagay yan sa mga lugar na kung saan palagi mo nakikita. Yung sinasabi ni Brian Tracy, sulat mo sa isang papel, ilagay mo sa bulsa ng jacket mo na sinusuot mo palagi araw-araw. Nang sa ganon, pag binuklat mo, makikita mo, mariremind ka ng iyong mga goals at ng lahat ng mga plano mo sa araw na yan at sa week na yan, sa buwan na yan at sa buong taon. Okay, so sabi din niya, you should be able to tell yourself, no, kung ano ang gusto mong gawin, no? Kasi kung clear sa ibang tao, dapat clear na clear din sa iyo. You should be able to tell yourself every day, no, na ito ang gusto kong mangyari, ito ang gusto kong gawin, ito ang mga plano ko, ito ang mga pangarap kong gawin, no? Dapat ito ay klaro sa iyo, hindi lamang sa ibang tao, no? Dapat ay araw-araw pwede mong sabihin sa iyong sarili na ito ang gusto kong gawin. Sabi nga ni Dan Luke, no, sinasabi ko sa inyo last time, you should be able to visualize, no? You should be able to visualize the things that you wanted to achieve, no? Kung gusto mo ng isang bahay ngayong 2021, dapat ikaw ay nabivisualize mo ano yung bahay mo, saan yung front drive mo, ilang kwarto ang bahay mo, dapat nabivisualize mo yan, anong klase, gano'ng kalaki ang kitchen mo, gano'ng kalaki ang front room mo, no? Gano'ng kalaki ang sala, gano'ng kalaki ang garage, gano'ng kalaki ang paglalagyan mo ng study room, no, ng office mo. Dapat nabivisualize mo yan, dapat klaro, clear, may clarity ang iyong plano, ang iyong gustong mangyari, ang iyong gustong ma-achieve, no? Ikalawa, sabi ni Brian Tracy, in order for you to be successful, you should have competence, no? Competence, anong ibig sabihin? Dapat ikaw ay palaging nag-aaral. Dapat alam mo ang iyong ginagawa. Dapat alam mo kung ano ang iyong pinapasok, no? So halimbawa, ikaw ay gusto mo magnegosyo, gusto mo mag-siomai king, no? Halimbawa, gusto mo mag-franchise, gusto mong magtayo ng sari-sari store, gusto mo magtayo ng restaurant, gusto mo magtayo ng vulcanizing shop, gusto mo magtayo ng chain ng mga pagkain, no? Gusto mo magkaroon ng mga negosyo na kung ano man ang gusto mo, dapat you should be expert doon sa iyong negosyo na ginagawa. Paano maging expert, no? Siyempre, continuous learning. Kailangan may patuloy kang pag-aaral
may katuloy kang pagsasaliksik, mayroong patuloy kang ginagawang pag-alam doon sa bagay na pinapasok mo. You should be able to be competent, no? Alam mo kung anong pasikot-sikot na negosyong pinapasok mo, alam mo lahat yung mga ins and outs na gusto mong gawin. So, basically, bago mo pasukin ng isang negosyo, dapat pinag-aaralan mo na. Dapat yung negosyo na yan ay hindi pinasok mo sa mo lang pag-aaralan kasi you will be set to fail kapag ganyan yung inyong ginawa. No? Dapat alam mo saan ka magsisimula, alam mo kung ano, na-calculate mo na yung risk, alam mo na plano mo na, nagkaroon ka ng feasibility studies at kung ano-ano pa. No? Dapat alam mo kung ano ang negosyo na pinapasok mo. You should be competent. No? Competence is one of the key for you to be able to be successful. No? Ikatlo, sabi dito, you should have a concentration. In order for you to be able to be successful, you should have a concentration. You should be focused on what you are doing. No, kasi kung you are diverted with so many things, mayroon kang negosyong inaasikaso dito, mayroon ka na namang another negosyo na pinatatakbo dito na binigay sa iyo ng iyong kamag-anak, ng iyong kaibigan, ng kumpare, ng kumare, networking ka ngayon, networking ka din dito sa kabila, networking ka dyan, you should be able to focus on what you are doing. At least when you are starting. No? Kasi kailangan mo ng full attention, kailangan mo ng concentration para patakbuhin ang iyong negosyo, para i-build ang iyong negosyo na pinapasok. No? So hindi pwedeng kalat-kalat ang iyong mga ideas. Hindi pwedeng kalat-kalat ang mga ginagawa mo. Strike everywhere ka, hindi mangyayari na magiging successful ka. So, kailangan mong magkaroon ng focus. No? Focus is the key for you to be able to succeed. No? Focus. Alam mo yung target mo. Alam mo yung goal mo. Alam mo kung saan ka pupunta. No? Dapat malinaw na yun sa'yo. And syempre, hindi lang malinaw. Dapat ang lahat ng ginagawa mo is directed to that focus. No? Dapat meron kang focus. Kapag ka ikaw ay pawala-wala at hindi ka pumapasok sa iyong opisina, hindi ka nagpupunta dyan para i-check ang iyong mga empleyado, sigurado ako ang iyong negosyo ay hindi magkakaroon ng success. No? So, yun ang pang-tatlo. Sabi ni Brian Tracy, you should be able to concentrate. No? Number four, constraint. Yan. Identify the constraint that holding you back. So, the number 4, C, for you to be able to be successful, you should know the constraints, no? The constraint. So, syempre, may mga balakid, no? May mga, pag nagtayo ka ng negosyo, hindi yan smooth sailing, hindi successful kagad. Sa unang araw, pangalawang araw, isang buong pagtayo mo agad, successful, milyonaryo agad ang kita, milyonaryo agad, million agad ang kinikita ng negosyo mo. Syempre, habang nagsisimula ka, marami yung mga constraint, marami mga pagdadaanan ka na bumps, no, ng mga humps and bumps, no, kasi may mga walang negosyong walang naging problema. Lahat merong konting gusot, may konting problema, merong mga hindi mo maiwasan. Nagtayo ka ng restaurant, may empleyado na hindi pumasok, yung chef mo hindi pumasok, merong kang empleyado na nagdo-drugs, so kaya may empleyado ka na laging late, palaging lahat ng mga to, you should be able to identify. No? Anong constraint mo? Financial constraint, no? O baka ang constraint mo ay kulang ang taong pumapasok, no? So, kailangan mo siguro mag-advertise ng mas marami. O kaya ay you have to bring and be innovative, no? Doon sa iyong restaurant para magkaroon ka ng mas maraming traffic, mas maraming taong pumapasok, no? So, dapat itong mga ito nalalaman mo. And you should be able to identify those constraints. No? Kapag ka hindi mo alam kung ano ang mga magiging problema ng iyong negosyo, hindi mo makikita yung calculation ng iyong risk. No? So basically, ano ba dapat ang iyong iniintindi? Dapat alam mo kung ano ang mga strength at weaknesses ng negosyo at alam mo kung ano yung ini-expect mo yung mga possible na failure ng negosyo. Ini-expect mo yung mga other problems na makikita at may encounter mo dito sa negosyo. So yun ang pang-apat. Pang-lima, sabi ni Brian Tracy, ay dapat daw ay meron tayong continuation of learning. So number 5C ni Brian Tracy is we should know how to learn. No? Continuation of learning. So walang entrepreneur na hindi nagbasa, no? At hindi pinag-aralan ang maraming mga bagay, no?
Isa sa mga successful na mga entrepreneurs nagbabasa yan palagi, nag-aaral, no. They spend more time in learning than watching TV, no. Pagka ikaw ay nanonood ng TV at gusto mo yan ang ginagawa mo palagi, you might as well be closing your business, because that is not the best way to do it, no. You should be able to learn, you should have a passion to learn, you should have love for learning, no, kasi business is learning, no, kasi ang business kasi is ano to, dynamic, it evolves, minsan okay, minsan hindi okay, minsan pag hindi mo talaga alam kung paano patakbuhin ng business, nagsisimula ka, you should be able to continuously learn how to run your business, no, how to be effective leader, how to be effective networker, how to be effective manager, no, how to be effective boss, no, how to fire an employee, know how to replace people, know how to say in a nice way, how to correct your employee. No, itong mga to, you should be able to learn. No, you should continuously learning about something like this. No, number 6, sabi niya, commitment. No, number 6 ay commitment. No, kung hindi ka magko-commit at basta mo na lang ilalagak yung pera mo, bibili ka, pupuhunan ka, tapos hindi ka magko-commit, you are set to fail again. Your business will be closing before even take off. No, the business will fail before even take off. No, so napaka no-brainer niyan. Kung hindi ka magko-commit, no, kung hindi ka magbibigay ng time, hindi mo bibigyan ng ibibigay yung passion mo, yung iyong ang iyong lahat ng ang iyong oras, ang iyong talent, ang iyong time, no, itong mga to pag hindi mo bibigay talaga, then basically you will be set to fail, no. So you should be committed to the business that you are starting, no, especially ngayong mga panahon na to, pandemic, no. Nagsisimula ka ng negosyo ngayon, merong nag-imbita sa iyo sa networking, o kaya nag-imbita sa iyo magbukas ng franchise, o kaya nag-invite sa iyo online selling, no. Lahat ng mga to ay mga negosyo, and it involves capital, it involves talent, it involves time, involves commitment, no. Itong mga to, pag hindi ka committed, then basically you are wasting your time, no. Kailangan mong isa puso, dagdagan ng iyong concentration, dagdagan ng iyong learning, no, at lahat ng yan you should be committed, no. Kapag hindi ka committed sa iyong sa lahat ng mga yan, then basically you are doomed to fail, no. Yon. Okay, number 7, sabi niya, courage. Isa sa pinaka-importante na quality ng pagiging isang successful is to be able to take the risk, no. Business people are always a risk taker, no. Kaya nga business people kaya nga entrepreneur Kung hindi sila mga entrepreneur, kung hindi mga businessman tong mga to, sina Bill Gates, sina Steve Jones, yung mga mayayaman, yung malalaki, no, itong mga bilyonaryo na to, ito yung mga malalaking mga risk takers, no. Bago naging mayaman si may-ari ng Kentucky Fried Chicken, bago naging magaling na basketball player si Michael Jordan, those people took the risk before they even become successful, no. So napakarami mga pinagdaan ng risk, nag-fail, nag-risk, nag-fail, nag-risk, nag-fail, nag-risk. The more you fail, the more you learn, and the more you become successful. Sabi nga ni Brian Tracy, yun daw mga tao na hindi nag-fail ay walang risk na tinitake, no, hindi nagtitake, no, sabi niya dito. So basically, kung ikaw ay gusto mong yumaman, gusto mong maging negosyante, gusto mong maging successful kahit sa anong klaseng bagay, no, kailangan mo mag-take ng risk, at dapat may courage ka. You have to move little step forward, no. Kapag hindi mo sinumula ng isang bagay na gusto mo, forever yang mawawala, no, forever na hindi magmamaterialize. Pero once you took that first step, you took the risk, no, you become courageous, no, you started the thing that you are passionate about, no, you will be set to success or to succeed, no, sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi you have the passion, you have the commitment, you have the love for learning, you have the courage, no. All of these are ingredients to be successful. So yun lang mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Hopefully,
natuto kayo ng konti dito sa ating pinag-usapan ngayon. At kapag ka nagustuhan mo to, kung gusto mo nagustuhan mo itong video na to, please like, no, and please share kung ikaw ay may natutunan, nang sa ganun ay meron din matutunan yung pag-share mo. Yun lang, maraming salamat. God bless. See you all sa next video.